tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain, sa ating daily devotion. Welcome po sa Touching Lives Christian Church. At tayo po ay magpapatuloy sa chapter 63. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po. Panginoon, na dakila sa lahat, salamat po sa patuloy na gabay, biyaya, panibagong buhay, Panginoon, sa kalakasan, sa proteksyon, sa biyahe, sa trabaho, at ganoon din sa provision mo, Panginoon, sa araw na to. Maraming salamat po. Kami pa yung patuloy na nagpapasalamat sa iyo at patuloy kang tinataas, Panginoon, na ngayon pong gabing ito, sana po ay makasama ko ang mga kapatid ko sa online at ganoon dito sa church, at samahan niyo po kami sa aming tatalakayin yung gabing ito, ang verse 7, mga susunod pang talata. Lord, sana po ay patuloy niyo kaming gabayan sa aming pag-aaral na ito, at ang karunungan na bumula sa iyo ay papa sa amin. Lord, salamat. Sa iyo lang po papurit parangal, in Jesus name, amen. Yan, so atin pong babalikan yung 4 to 6, no? Medyo napahaba lang po kagabi, pero yun po, medyo alalaya ko na po yung talakayan kasi nga masyado siya inaabot ng mahabang oras. So ang 4 to 6 ay tumutukoy po sa nag-iisang papel ng Diyos, no? Which is siyempre ang pagpapatupad ng paghukom at ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagtutubos. So dito sa 4 to 6, binanggit dito na niyapakan ko sila sa aking galit at niyapakan ko sila sa aking puot. Ang kanilang dugo ay tumilamsik sa aking mga damit at nadungisan ko ang lahat ng aking damit. Iyon ay para sa araw ng paghihiganti. Ang taon ng aking pagtubos ay dumating na. Tumingin ako, ngunit walang sino man ang tumulong. Ako ay natigilan na walang sino man ang tumulong, kaya't ang aking sariling bisig ay nagligtas para sa akin. Yan, so siyempre kasama po pala dito sa Pastor Dom, no? Yan, at siyempre magandang gabi po, Pastor Nanding. Ako ay natigilan na walang sino man ang tumulong, kaya't ang aking sariling bisig ay nagligtas para sa akin. At ang aking sariling puot ay umalalay sa akin. Niyapakan ko ang mga bansa sa aking galit, sa aking puot ay nilasing ko sila at ibinuhos ang kanilang dugo sa lupa, no? Yung medyo dito po sa likod, no? Medyo may nakikipagsabayan. Ayan, so may nagbi-video okay, pero tuloy lang po ang ating gawain. Ito po ay nagpapaalala ng kanyang kapangyarihan, no? Ang pagpapaalala, ang makapangyarihang paalaala na soberanya ng Diyos sa kanyang gagawin, sa kanyang pangako na pagliligtas at paghukom. Dito makikita natin ng lubusang tatalunin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan lang ng kanyang sarili, no? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na hindi kailangan ng anumang tulong ng tao. Dito nakikita natin na sakdulang pagpapahayag ng katarungan at awa ng Diyos, no? Yung awa, siyempre yung pagliligtas niya sa kanyang bayan, at ang katarungan para sa mga patuloy na tumatalikod sa kanya. At dito ay siyempre hindi po nawawala yung pag-aalok o nag-aalok ito ng kaligtasan sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanya. So ang mga talatang ito ay paalaala sa ating mga mananampalataya na tanging ang Diyos lamang, no? ang may kakayahang magbigay ng solusyon, no? At again, dito nga po ay ibinigay niya kay isa-isa niyang bugtong na anak upang ito ang magsakatuparan, no? Ang tumupad sa pangako niya sa kanyang bayan. So dito sa verse 7, hopefully matulakay natin hanggang 9, pero titingnan po natin, no? Baka po masyadong mahaba ang ating maging talakayan. Pero dito sa 7, binabanggit dito, aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa akin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. So makikita natin dito, no, biglang nagbago ng tono, no, nagbago ng settings or
talagang mayroong pagbabago, which is ito ay gagawin, sinabi dito ng propeta Isaiah na kanyang papupurihan ng Panginoon sa kabila ng kanyang walang hanggang pagmamahal at walang hanggang katapatan. So sa English sinabi dito, I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord, according to all that the Lord hath bestowed upon us, and the great goodness toward the house of Israel, which He hath bestowed on them according to His mercies, and according to the multitude of His loving kindness. So, makikita naman natin sa verse 1 to 16 na lakay dun nga, no, yung gagawin ng Panginoong Hesus, no, na nanggaling dun sa Edom, at siya mismo, no, ang mag-isa na magsasagawa noong pangako ng Panginoon sa kanyang bayan, at ganoon din sa paghukom, no, sa mga bansang tumalikod at patuloy na naghihimagsik laban sa Diyos. Dito sa verse 7 hanggang sa mga susunod na talata ay makikita natin na mayroong pagbabago sa mga talata na tumutukoy nga po sa pagpupuri, no, ng propeta sa Panginoon dahil sa walang katapusang pag-ibig at ganoon din sa kanyang pangako sa kanyang bayan. Dito ang bahaging ito ay minarkahan ng isang pagsasalaysay ng kagandaang loob at katapatan ng Diyos sa Israel. At dito makikita natin yung overwhelm or yung sobrang gratitude, no, na makikita natin sa propeta dito na talagang nagsasalita siya na kanyang papupurihan, kanyang aawitan ang Panginoon. So, talatang ito ay nagmamarka ng pagbabago sa tono mula sa mga naunang talata, mula sa paghatol patungo sa pagdinilay sa awa at katapatan ng Diyos. Nangako ang propeta na isalaysay ang mga kabaitan ng Diyos na itinatampok ang kanyang mga kilos na karapat-dapat na papurihan, no? Ang isang tao na nakakagawa, no, ng tulong or something na kabutihan sa isang tao ay nandun yung pasasalamat, no? At dito ay sa kabutihan na yon, ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang gagawin sa kanyang bayan ay nararapat lamang na ito ay mabigyan ng mapapurihan ng Panginoon, pasasalamat, yung gratefulness, no, na tinutukoy ng propeta dito. At ito ay tinatampok nga po yung mga naging kilos na dapat papurihan ang Panginoon. Ang mga gawang ito ay nagmumula sa katangian ng Diyos, ang kanyang habag at matatag na pag-ibig. At ito yung patuloy na nararanasan natin, no, hanggang sa kapanahunan ngayon, na hindi siya lumayo, hindi siya kailanman nawala, no, sa tabi natin. Nandiyan siya, nananatili, nakamonitor, no. At dito makita natin ang pangako niya sa kanyang bayan ay kanyang tutuparin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So hinihikayat ng talatang ito ang mga mananampalataya na alalahanin, ipahayag, ipagpasalamat, no, papurihan, parangalan ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at walang hanggang pagmamahal sa kanyang bayan. At dito ay isang paanyaya na pagnilayan kung paano kumilos ang Diyos sa kasaysayan sa personal na buhay. Yung ginawa ng Panginoon sa krus, yung ginawa niya na mapagtagumpayan ang kasalanan, ang kamatayan, ang kasamaan, ay ito po yung talagang dapat nating laging sariwain sa ating mga puso't isipan, no? Sa ating mga buhay. Araw-araw na pag-alala, araw-araw na pagpapasalamat. At ito yung tinutukoy dito ng propeta Isaiah na sa kabila ng mga pangyayari ay inaanyayahan niya ang mga mananampalataya, ang mga tao dito na patuloy na magpasalamat, dakilain at papurihan ang Diyos. So dito ang palaging dahil sa kanyang malalim na pangangalaga sa kanyang bayan, ang pariralang
sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin, ay ito ay nagbibigay diin sa kaganapan o sa kasaganahan ng mga pagpapala ng Diyos na hindi nakamit sa pamamagitan ng gawa ng tao or merito ng Israel, kundi ibinigay dahil sa kanyang biyaya, no? Ibinigay, hindi ito hindi pinaghirapan or something, pero ito ay kusang ibinigay. This is a gift, or this is grace, no, sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon sa tao, sa mga taong nagtitiwala at nananampalataya sa kanya. Ay ito ay isang lagi nating sasariwain, no. Ito yung bungad dito ng propeta Isaiah. Kung titingnan natin sa mga iba pang mga salita o pangungusap, ay talagang nandun yung pagpaparangal sa Panginoon, nandun yung kanyang pasasalamat, no? Tayo ba sa araw-araw na nangyayari sa buhay natin, mayroon bang mga sitwasyon na tayo ba ay nagpapasalamat sa Panginoon, na tayo ba ay, uy, salamat Lord dahil may pagkain kami sa lamesa? At yung lagi nga po yung tinuturo ko sa mga anak ko, no, na before you complain, merong mga taong walang bahay, may mga taong walang makain, may mga taong walang masuot, no, pero tayo mayroon. So ay isa lang yun sa mga na dapat magpasalamat. At dito nakita natin yung gustong bigyan diin ng propeta, no, ng propeta Isaiah dito, na binibigyan diin dito yung paghahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos, at syempre yung kanyang walang hanggang katapatan sa kanyang bayan. Talaga namang talaga namang lalo kang, alam mo yung kusa ka na, parang naluluha ka na lang sa sobrang kagalakan, sa sobrang tuwa, sa sobrang saya mo, na ang Diyos ay hindi ka kailanman iniwan, no? Tulad ng kanyang bayan na kanyang tutubusin, no? Tutubusin, ililigtas at ipagtatanggol mula sa kanilang kaaway. So again, ito ay sumasakop sa pagsasagawa ng pag-alala sa kasaysayan ng kabutihan ng Panginoon. Ang gawain ito ay hindi lamang pagkilala sa mga kaloob ng Diyos, kundi isang mahalagang pagsasanay po sa pagpapasalamat, no? Sa araw-araw, no? Paggising mo pa lang, actually, yun na po lagi yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pagkagising ko, Lord, thank you, nagising ulit ako, no? And the rest is bonus na lang, no? At yung matupad at magawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, it's another opportunity, no? It's a privilege na magkaroon tayo ng pagkakataon na pasalamatan at paglingkuran ng Panginoon. So, dito ay ang magawa ito ay hindi lamang pagkilala sa mga kaloob ng Diyos, kundi isang mahalagang pagsasanay sa pasasalamat. Ang pagsasagawa ng pasasalamat ay may malalim na implikasyon. Siyempre, ito ay inililipat nito ang ating focus mula sa pagpapala, mula sa mga hamong nakaharap natin patungo sa masaganang mga pagpapala na nakapaligid sa atin. Naalala ko tuloy yung James 1:4-5 o James 1:2-4, no? Na nung nabasa ko yun, sabi ko, paano ako magagalak kung dumaraan ako sa mga pagsubok? Pero mas naintindihan ko na doon pala talaga ako lalago, doon ko lalo na magiging matatag, matibay, no? Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At dito ay binibigyang diin ng propeta Isaiah ang kabaitan, ang walang hanggang katabusang pagmamahal ng Diyos. So dito ay sa sandali ng kawalan ng pag-asa, naalala ko naman yung nagiging yung nagiging highlights dito sa Isaiah, na ano man ang mangyari sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng
mga kabigatan, ay nandun pa rin yung kagalakan, nandun pa rin yung pasasalamat sa Panginoon. Kasi alam mong hindi ka iniiwan ng Diyos, no? Hindi ka kailanman alalayuan or pababayaan ng Panginoon. Yan. So dito ay sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa, pag-alala sa kabutihan ng Diyos ay maaaring magdulot ng panibagong pag-asa at kagalakan, no? At yun nga po yung paalaala ng Biblia, especially dito sa Isaiah, na sa lahat ng nangyayari, alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang bayan at ito ay tanging kanyang gagabayan, no? Bibigyan ng katugunan sa pangangailangan. At again, bilang lingkod, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan sa mga talatang ito tungkol sa walang hanggang kabutihan at kapagmamahal ng Panginoon. Yan. So dito, binibigyan din sa talatang ito ang paghahayag ng dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Yan. So itinatampok pa sa mga salita ni Isaiah ang pangangailangang purihin ang Panginoon. Sa buhay natin, marami tayong sitwasyon na hindi tayo minsan natatakpan ng mga saya, no? Ng mga saya dito sa makamundong gawain, at nakakalimutan natin man lang na magpasalamat sa Diyos. Marami ako naririnig ng mga ganyan testimony na minsan nakakalimot, no? Nakakalimot dahil sa sobrang tuwa, dahil sa nangyayari doon sa kanilang pamumuhay, no? Pero dito pinagdidiinan ng propeta ang pagpupuri, pagpapasalamat at habang buhay na paglilingkod, no, sa Panginoon. At dito ang makilos, magkilala sa soberanya ng Diyos at sa kanyang aktibong papel sa ating buhay ay kailangan nating makita, kailangan nating maunawaan na kapag nagbibigay tayo ng papuri ayon sa lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na kinikilala dapat natin. Mas kinikilala natin ang kanyang kabutihan at pinaglalaanan natin yung kanyang mga ginawa, no? Ang kanyang mga biyaya, hindi lamang siyempre material, physical, kundi spiritual. Yan. So, at ganoon din ang awa na madalas nating nakakaligtaan. Ang pangungusap ng tunay na kanyang pinagpala ang kanyang bayang Israel ay tumutukoy sa dakilang kabutihan ng Diyos. Nakikita natin na sa haba o sa tagal ng mga nangyari sa mga Israelita ay hindi nawala ang Diyos, hindi nawala sa kanilang tabi, no? At hanggang dito sa pagtubos, hanggang sa pagliligtas niya, ay nakita na yung katapatan ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila ay hindi nawala. So dito, dapat nating pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng dakilang kabutihan sa ating konteksto. Para sa Israel, ito ay nangangahulugan ng paglaya mula sa pagkaalipin. Yung pagkaalipin nila sa Babylonia hanggang sa makarating sila at makabalik sila sa kanilang bayan. Pagkain sa ilang at yung pagtubos na dulot ng pagtataksil. Para sa atin, sa panahon natin ngayon, ay ito po ay maaring kumakatawan sa kaloob ng kaligtasan ang pang-araw-araw na biyaya na ating natatanggap at ang ginhawa sa mga pagsubok, no? After na kabigatan, after ng mga challenges, mga trials, nandun lagi yung kapahingahan, no, sa Panginoon. At ito yung tanging nagmumula lamang sa Kanya. So ganun tayo. Ganun niya kamahal ang kanyang mga tao. Ganyan niya kamahal ang kanyang mga lingkod, no? Na dito sa mga kislap ng pag-asa, na makikita natin yung walang hanggang proteksyon ng Panginoon. So, ang talata ay nagpapaalala rin sa atin ng napakaraming kanyang naging awa, no? Sa isang mundong bumagsak, ang mga awa ng Diyos ay nagsisilbing paalaala na sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkabigo,
merong walang katapusang biyaya. Walang katapusang pagkakaloob ng Panginoon, no? Ang kanyang pagmamahal ay humahantong sa ating kapatawaran at pagpapanumbalik. Nakita natin yung cycle ng buhay ng Israelita, nakita natin kung gaano sila naging pasaway, naging yung pagtalikod nila, yung paghahanap nila ng ibang Diyos, ng Diyos-Diyosan, pero sa dulo, nandun pa rin yung alok ng Panginoon na pagpapanumbalik, pagpapanibago, at sa atin din, no? Sa ating kapanahunan, sa ating buhay ngayon, hindi po ito naiiba sa na-experience o sa nararanasan nating mga mananampalataya. Na anuman ang sitwasyon, nandun palagi yung alok ng Diyos sa atin, no? Especially yung pagpapanumbalik, yung pagsisisi, at yung pagpapahinga. Yan. So, dito ay nagpapaalala sa atin na napakaraming biyaya ng Panginoon sa kabila ng pagbagsak. Ang mga awa ng Diyos ay nagsisilbing palaala sa kabila ng pagkukulang at pagkabigo. Mayroong walang katapusang pagkakaloob ng Diyos, pero nakita natin ay patuloy itong nag-aalok ng kapatawaran at pagpapanumbalik. Inaalagaan tayo pabalik sa kabuuhan tulad ng pagbabalik ng alibughang anak, no? Sa Lucas 15:20, the prodigal son. Yan. So ang talatang ito ay isang paanyaya na ilubog ang ating sarili sa kayamanan ng mga kagandahang loob ng Diyos. Sa isang mundong madalas na nagtatampok ng mga negatibo, magkaisa tayo sa pagpapahayag ng kanyang mga papuri. Siyempre, especially yung ating pagbabahagi ng Ebanghelyo, iyan ang pinaka talagang natin, no? Maibahagi sa ating mga kapatid, sa ating mga kakilala, sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. So ito ay ito ay yung paraan ng ating pagpapasalamat at pagpupuri sa ginawa ng Panginoon, nakaligtas at pagtubos sa atin, at hindi lang siyempre yung pagmamahal niya sa atin. Yan, so ang Diyos ay nagkaloob ng awa ng marami at kabutihan, hindi masukat, hindi mo mabilang. Maglaan ng oras ang bawat mananampalataya at pagnilayan ang kanyang kagandahang loob. Mag-reflect tayo, no? Sa mga napag-aaralan natin, especially dito sa Isaiah 63, yung ginawa ng Panginoon na pagtubos, pagliligtas, ay bigyan natin na mag-reflect tayo sa ating mga sarili. Ano ba yung kahalagahan nito? Ano ba yung naging ganap nito sa buhay natin, no? So, yan, tayo inahayahan ng propeta na tayo ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa pagpapasalamat na walang katapusan, na tulad ng kanyang walang katapusang pagmamahal. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na ibahagi ang kanyang pagmamahal sa bawat taong ating nakakasalamuha. Yun no? Yung simpleng pagbabahagi ng ginawa ng Panginoon sa krus. Yung pagmamahal niya, yung patuloy na biyaya na natatanggap natin is sa kanya po nagmumula yan, no? Marami akong kakilala na halos natatakot, nagbabagabag, nag-aalala sa bawat araw na kanilang pinamumuhay, no? At doon po napakahalaga na doon natin mas lalong maibahagi yung kahalagahan ng panunumbalik sa Panginoon. Yan, so dito ay ito yung mahalagang refleksyon hinggil sa talatang ito na una ay babanggitin ko ang mga kagandahang loob ng Panginoon ayon sa lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So dito ang panalangin ito ay makahulang inilagay sa bibig ng isa sa mga pinatapon sa Babylonia. Sa kabila ng paghihirap na ipinahayag sa bandang huli ng panalangin, ang unang nananalangin ay babanggitin ang mga kagandahang loob ng Panginoon. So ito ay isang maluwalhating halimbawa kung paano kahit sa pinakamababang lugar o pinaka-worst scenario ng buhay mo,
ay maaari nating purihin. Maaari pa rin nating mapapurihan, maparangalan ang Panginoon at alalahanin ang kanyang mga kabutihan at walang hanggang pagmamahal, no, sa kanyang bayan. Tingnan ang lahat na dapat magpasalamat ng nababagabag sa Diyos. So ito ay dakilang kabutihan, mga awa, at ito ay mga siya ang naging tagapagligtas, kanyang pag-ibig, ang kanyang awa, inako niya ang kinargan niya sila at dinala sila, no, yung pagliligtas, yung pagpapalaya, at marami po dito na dapat na ipagpasalamat ang mga Israelita at syempre tayo na mga mananampalataya ngayon. Mas mahirap ang nagiging buhay ng isang mananampalataya pero mas nagiging magaan dahil alam niya kasama niya ang Panginoon. Ang salitang pag-ibig at pagmamahal na ginagamit sa talata na ito ay katumbas ng salitang hesed sa Hebreo at agape. He said, no? Sabihin, unconditional love na pinakamataas na form, tama Pastor? Form of love, no? Na tanging ang Diyos lamang. Kita natin, hindi siya nagreklamo, wala siyang sumbat, no? Talagang nandun po yung love. Yan. So, ang pagmamahal na pinapakita sa talatang ito ng Panginoon ay walang hanggan. Papakita ng talatang ito na hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Immutable. Siya ay mahabagin, tapat at mapagbigay kahit na nagbabagong katangian, na kahit na ang kanyang bayan ay hindi naging tapat. Alam naman natin na sila ay tumalikod, naging pasaway, naging yung pagsuway nila, yung mga ginawa nilang kalapastanganan, no? Ay talagang makita natin dito ay ng Panginoon ang kanyang bayan. Andun pa rin ang kanyang katapatan at pagmamahal dito. So, again, binibigyan din nito ang kahalagahan ng pag-alala at pagpapahayag ng mga gawa, ng mga ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Sa atin, no? Sa panahon natin ngayon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ito ay dapat nating isalaysay, ating ihayag, maging proud tayo doon sa ginawa ng Panginoon. Kaya nga kung mayroon tayong mamalaki ay ito yung kanyang ginawa sa krus. Yan, so kahit na kanyang bayan ay hindi tapat, no? Tayo minsan andun pa rin tayo minsan sa lalo na dati, no, hindi pa tayo ganun no, ay nakita natin kung gaano tayo kasama, kung gaano tayo makasalanan. So ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay maaaring gawin sa maraming pamaraan. Pwedeng direktang paghahayag ng pagmamahal ng Diyos, pagbabahagi ng ebanghelyo na nagdadala ng kaligtasan. Yan, at siyempre yung pagpapakita ng ugali at kilos na makita sa atin, no, makita sa bawat mananampalataya yung katangian ng Panginoon. Direktang pagmamahal at pagmamalasakit sa ibang tao, no, na walang hinihinging kapalit, na walang hinihinging in return, no, na expecting in return, na paglilingkod sa Panginoon sa kahit anumang paraan. Yan. So, again, sa awit 103:2-5, 103 verses 2 hanggang 5, no? Purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kabutihan, na siyang nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Ang awit na ito ay sumasalamin sa tema ng pag-alala sa kabaitan ng Diyos. Sa Panaghoy 3 verses 22-23, dahil sa kadakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga ito ay bago tuwing umaga. So, again, ito ay tumutukoy sa walang hanggang katapatan ng Diyos sa atin, sa tao, no? Deuteronomio 7 verse 9, alamin nga ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos.
Siya ang tapat na Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan ng pag-ibig hanggang sa 1,000 salin lahi. Again, ipinapaalala ito sa atin ang kanyang kabaitan, no? Ang kabaitan ng Diyos sa tipan. Sa mga Efeso 1:3-8, pinupuri ni Pablo ang Diyos para sa mga espiritual na pagpapala kay Kristo, na inuulit ang pasasalamat ni Isaias para sa masaganang biyaya ng Diyos. Grabe po, no? Paano ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Paano ba tayo nagpapasalamat sa panahon natin ngayon? Ano ang ating ginagawa? Tuwing kailan tayo nananalangin? Tuwing kailan tayo nagpapasalamat? Kapag ba may maganda lang nangyari, no? So, dito po nakita natin, mapa worst case scenario, no? Mapa, yung pinaka sagad na sitwasyon mo ay nagagawa mo pa ring magpuri sa Kanya. So again, ito ay nagpapaalala sa mga mananampalataya sa atin ngayon na maglaan tayo ng oras upang pagnilayan ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Hinihikayat dito ang isang postura ng pasasalamat. No? Tayo po ay patuloy na mamuhay sense of gratefulness, fruit of gratefulness, thankfulness. Yan po dapat ang nakikita, no? Yan dapat ang ating naipapamuhay, no? Yung ating pasasalamat sa kanyang walang hanggang kabutihan. Yan, again, nananawagan din ang talata sa atin na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa iba through our testimony, our sharing, no? Ang pagsasabi ng kanyang mga gawa ay hindi lamang pagpaparangal sa Diyos, kundi nagpapatibay ito ng ating relasyon sa Kanya. Nagbibigay inspirasyon at naghihikayat rin sa iba. Na syempre, nandun yung kanilang kagalakan na marinig kung gaano kabuti ang Panginoon. Syempre, hindi lang yung kabutihan ng Panginoon. Syempre, yung katangian ng Panginoon, yung kalikasan niya. Upang ito ay mas magbigay at maghikayat sa iba pa sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Again, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal. Patuloy niya na binibigay ang kanyang biyaya, no? Sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, sa kanyang mga ginawa. So again, ang mga kanyang kabaitan ay hindi ito abstract or hindi ito something na ito ay mayroong specific na layunin. Pinapakita dito sa mga paraan ng kanyang pinaglaan, pinoprotektahan at inililigtas ang kanyang mga tao. So ito ay nagpapakita ng kanyang habag, no? Habag at pagmamahal sa bayan. Again, tandaan natin, ito ay nagbibigay diin at tumutukoy sa Panginoong Hesus na siyang naging sukdulan ng pagpapahayag ng kabaitan ng Diyos. No? John 3:16, for God so loved the world, no? He gave His only begotten Son. O sino man ang manampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ephesians 2 verse 4-7, ngunit dahil sa kanyang mga dakilang pag-ibig sa atin, ang Diyos na mayaman sa awa ay binuhay tayo kasama ni Kristo. Ang talatang ito ay direktang nag-uugnay sa kabaitan ng Diyos sa kanyang gawaing pagliligtas kay Jesus. Roma 8:32, siya na hindi pinagkait ng kanyang sariling anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. So paano hindi niya ibibigay sa atin ng may kagandang loob ang lahat ng mga bagay? So again, ito ay paglalaan ng Diyos, no, ng kabayaran para sa ating kaligtasan, which is ang Panginoong Hesus. Again, isang magandang paalaala ng katapatan ng Diyos, ang kanyang kahabagan, ang kanyang mahabagin na kalikasan
ay tayo ay tinatawagan sa talatang ito. Sa panahon natin, sa buhay natin ngayon, pag nilaya natin ang kanyang mga ginawa, ang kanyang kabutihan sa ating buhay, sa lahat, no? At tayo ay patuloy na ibahagi ang ebanghelyo. At dito, may papakita natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagmamahal, at walang hanggang katapatan. So, ito ay naway tumugon tayo ng may pasasalamat at pangakong ibahagi ang kanyang kabaitan sa iba. So dyan po muna natin tinatapos mga kapatid ang ating talakayan. Bukas po natin pagpatuloy. Linggo po, yes po. Alas 6 pa rin po. Meron po tayong daily devotion ng Sunday. So tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabay, sa pangunguna sa gawain ito, sa pag-aaral na ito. Salamat po sa iyong kabutihan, sa walang hanggang katapatan, sa iyong ginawa sa krus, sa iyong pagliligtas sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob sa amin. Patuloy na pagsama sa amin. Ganun din sa lahat ng sitwasyon na kami nabibigatan, lagi ka nandyan. Lord, salamat sa patuloy na gabay. Gabayin niyo po ang bawat isa sa online. Kami dito ni Pastor Dom na patuloy kaming samahan at gabayan. Maraming salamat po, Lord. Tapat ka at deserve mo. Ikaw po ay patuloy naming parangalan, patuloy naming maitaas, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Pastor Nanding. Siyempre dito sa Church Pastor Dom. At si Brother Edgar, nag-chat, medyo may signal. At kita-kita po tayo ulit bukas, alas 6, verse 8 po tayo, hanggang 10. So, sana po ay makasama ko ulit kayo bukas. Maraming salamat. God bless po. Solideo Gloria. God bless.